Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong mga pagbatikos ni Eloy Bugris, the Queen of Revelations, kay Ombudsman Boying Rimulya. Hindi ka sana dapat naging ombudsman. Grabing tapang nitong Ilongga na ito. Bantayan natin dahil mag-collaborate daw silang dalawa ni Attorney Rowena Guanzon, parehas na Queen of Bardagulan. Pakinggan natin siya. Ombudsman, Mr. Rimula, dapat ang trabaho mo, nag-defense lawyer ka na lang ni kay Mr. Udlot, Kinutlot, Kulangot. Saan ka impartial? Wala ka dapat sa pinapanikan. You should not side either with the public or with the fucking official. Wala dapat sa side, hindi ka dapat mag-side sa sibilan, hindi ka dapat mag-side sa kung kanino man. Ang trabaho mo, ang i-check mo kung ano ba talaga ang pinanggagawa sa mga iskanawag nga empleyado sa gobyerno. Sasabihin nga nagsimula daw kung ano ka ba nakabuburi mula. All, the very fact, the fact remains, or it is so funny. It's not even funny actually. To read what you said in your statement, na nagsimula ang mga malita issue sa panahon ni Duterte. So it does exist. It does exist. Ipalagay na natin pala na sa panahon pa ni Tatay Digong, so make a fucking evidence na ining mga malita sa panahon ni Tatay Digong nag-exist na sino ang naghatid sa kanya sa malita. Are there people like the ex-Marines, the 18 brave ex-Marines that could make an affidavit with pictures, with evidence that would tell the Filipino people na naghatid sila sa bahay ni Tatay Digong sa Davao ng mali-malitang pera. So, you, by saying that, na nagsimula itong mga bagbag na tungab na nagapamigay sa pera, it does exist. Ikaw mismo, biglag baryagang sa amo mo nga si Bibihin Kulangot. Kung hindi ka ba naman lang, so ibig sabihin, nung nakaupo pa lang sa kina-expected nyo na, may plano na itong si Bibihin, kaya patay na patay sa parikang, ayaw niya din matalo ni Lene. Gusto niya talaga ma-vice president sa ni Tatay Digong, ito na palang kanyang plano. Hence, you just made the puzzle clear. Hence, his dakilang sister ako until now, I do not trust Amy Marcos. I will never trust her the way she looks and everything. Their family is, airtight. Grabe ang pamilya ng Marcos, tidak sila kag-isa pa, isa siya kakuan eh. She is a sister. Kaya wala akong nitiwala kay Amy, she made that proposal. Dapat doon na lang si BP kay Marcos kasi may plano na pala sila. So, ibig sabihin, this shenanigan, this plan, all this fucking syndication has been, rumor has it that it has been around since Duterte pa. So, pinano nyo talaga nga i-presidente si si Kulangot kung dahil ito ang gusto nyo mangyari, dulur ng Pilipinas, idulurin nyo pa rin. Hindi ka, sir, nag-ombudsman, Mr. Rimula. Dapat ang trabaho mo, nag-defense lawyer ka na lang ni kay Mr. Utlog, Kulangot. Bing, tapang nito. Ang galing niyang mag-English kung gusto niyang mag-English. Ano bang natapos niyang kurso? Maano siya? Matalino. Ito ang kanina may nabasa akong post. Isang vlogger dito sa Mindanao na anti-Sara Duterte vlogger. Lovely Granada. Hinamon niya si BP Sara ng isang debate. Sabi ni Eloy Bugris, ako ang kadibati mo. Tayo ang magka-level, sabi niya. So, wala talaga itong sinasabi nila na yung picture na nakita di umano ni Ombudsman Rimulya panahon pa ni Speaker Alan Velasco noong 2022, patibong yun. Para lang mapilitang umamin si Ombudsman Rimulya na, tingnan nyo, sabi niya, ang delivery ng malita, matagal nangyayari ito, hindi lang sa panahon ng Marcos Jr. So, pag-aamin na yun. Dinugtong lang niya, meron na 2022 panahon ni PRRD. So what? Kung meron, edi imbestigahan nyo lahat. So, tingnan nga natin, may maasahan ba tayo na impartial investigation sa ombudsman? Sabi niya, patas kami dito, wala kaming sasantuhin, basta we will go where the evidence leads. Pareha sila ni Senator Lacson, ganyan din.
We will go where the evidence leads. Nandyan na. Anong mga sinasabi ni Senator Marcoleta? Lumabas si pangalan Yusek Bersamin, Amina Pangandaman, si Lacson mismo nagsabi na sila ang nakatanggap ng kickback. Pinatawag ba ni Lacson? Wala naman. And then itong marami pa yung mga pinangalanan ni Senator Marcoleta na bakit hindi natin sila patawag? Sila yung may ebidensya where we can get more evidence. 18 Marines, nandyan na. May kakayahan tayo na mag-determine kung nagsisinungaling sila o hindi. Patawag lang. Ano sabi ni Lacson? Baguhin nyo muna ang inyong affidavit. Anong gusto niyang baguhin? May patanggal na pangalan? Doon lang siya nagre-reklamo sa 805 billion kuno na estimated. Bakit doon siya nakafocus? Although inaamin naman niya na for sure may delivery. Kaya lang, mathematically impossible yung 805. So what? Basta importante, may delivery. Pera ng taong bayan yan. Kaya tayo nagkakahirap-hirap ngayon. Dahil ninanakaw. 2 tao na, Congressman Edgar Eresi ngayon at dating Congressman Mike Defensor. Parehas ang sinasabi. Ang punot dulo, ang ugat ng pagnanakaw sa gobyerno ay si Bongbong Marcos Jr. Iisa ang sinasabi nila. So ano ngayon? May maasahan ba tayo? To me, wala na. Yung pinagmamalaki nila na makulong before December, wala na. Marso na ngayon. Wala pa rin nakulong. Hanggang dyan na lang. Hanggang saldi ko na lang ang inaasahan nila na nagkautal-utal na ang Pangulo pagsagot sa tanong, nasaan si Saldico, bakit hindi nyo mapauwi? Sabi niya, wala tayong magagawa kung hindi mag-cooperate ang Portugal. Talagang hindi mag-cooperate ang Portugal. Kasi citizen nila yun eh. So, wala. Again, salamat, Eloy Bogris. Ituloy mo lang ang pagdepensa kay BP Inday Sara. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay din ni kadante. Naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Tulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in taon sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Dagang salamat sa